Gabi ang huling gabi ng taong ito. Tayo ay nagtitipon bilang isang sambayanan upang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ating tinanggap, sa mga tagumpay na nagbigay saya sa atin at maging sa mga pagsubok na humubog sa ating pananampalataya. Ang bawat sandali ng taong lilipas ay may dalang aral, at sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Habang ating binabalikan ang mga panahong tayo'y tumawa at umiyak, nagtagumpay at nadapa, inaanyayahan tayo ng Diyos na kilalanin na ang lahat ay may takdang panahon sa ilalim ng langit. Sa Kanya nagmumula ang kahulugan ng ating mga kalagasan at sa Kanya rin tayo umaasa sa panibagong simula. Sa pagharap natin sa bagong taon, naway maging bukas ang ating mga puso sa panawagan ng Diyos na magmahal at maglingkod. Sapagkat sa huli, tayo ay humusgahan hindi sa dami ng ating naipon, kundi sa lawak ng ating pagmamahal at malasakit sa kapwa. Tatayo mo ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Sa gabi po ito, tayo nagtatipon upang isagawa ang pinakamataas na pasalamat sa Panginoon at sa pagsalubong natin sa panibagong taon na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat sa atin. Kaya tayo lahat sumigaw sa galak sa ating pagtitipon na ito para sa ating Panginoong Diyos. Tayo po lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. Tayo po'y nanalangin. Makapangyarihan ng Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat na nasa hangarin ay nababatid mo at walang lingid na naliligid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang una at dakilang utos, sa pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta.
Luwalhati sa Diyos sa kabitaasan. Sa kabitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Panginoong Diyos ating mabalangin, makapangyarihang Diyos sa lahat. Sinasamba namin, inasasapakan namin, pinupuri ka namin, dahil sa iyong kalwalhati, Panginoon Jesucristo, bugtong nalagapa. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, Ikaw nalagay ng kasalanan ng sanlibutan. Ikaw nalulunod sa pananaman, sa gabi mo aming kapilingan, sapagkat ikaw lamang mahal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang pag-asa. Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, napalwalhati ang Diyos Ama. Ang Panginoon ay sumainyo. Tayo'y manalangin. Makapangyarihang Ama, sa pamamagitan mo ay nagkakaroon ng bagong liwanag ang sanlibutan, nang dahil sa iyong pinakamamahal na anak, ang salitang nagkatawang tao. Idinadalangin namin sa iyo na ipagkaloob mo na sa habang pinagniningas niya ang apoy ng aming pananampalataya at ang pag-ibig sa aming mga puso, ay magdingning nawa ang kanyang liwanag sa aming buhay, upang kami magsilbiring liwanag na magbibigay ng mabuting balita sa aming kapwa. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po tayo lahat at ating pakinggan ng mga pagbasa. Sa unang pagbasa, ipinapaalala sa atin ang lahat ng bagay ay may itinakdang panahon. Sa gitna ng pagbabago at paglipas ng oras, inaanyayahan tayong tanggapin ang bawat yugto ng ating buhay bilang kaloob ng Diyos at matutong magpasalamat sa Kanyang mga gawa sa ating kasaysayan. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa.
Ang unang pagbasa ay mula sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanata 3, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 13. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagpulot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paghiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng at panahon ng pagkawalan niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtatahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagkanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gumawa ng mabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kalooban ng Diyos na ang tao ay kumain, uminom at magtamasa sa bunga ng kanyang pagpapagal dahil iyo'y kaloob ng Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa ikalawang pagbasa, masisilayan natin ang pangakong bagong langit at bagong lupa. Isang paalala na ang Diyos, ang wakas at katuparan sa ating pag-asa. Sa pagtatapos ng taong ito, pinatatatag tayo ng kanyang pangako na siya ang simula at ang wakas. At sa kanya nagmumula ang buhay na walang hanggan. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa.
Ang ikalawang pagbasa ay mula sa Pahayag ni Juan, Kabanata 21, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 6. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya sa babaeng ikakasal, gayak na gayak, sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahanan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahilin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalanghati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay." At sinabi niya sa akin, "Isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito." Sinabi pa rin sa akin, "Naganap na, ako ang Alpha at Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay buhay." Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Ang Panginoon ay sumainyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Mateo sa Kabanata 25, nagsisimula sa talata 31 hanggang talata 46. Lumakas sa iyo, Panginoong Jesucristo. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono.
Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubuod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ng mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming kinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kayo'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit po na sa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid ko ito ay sa akin inyong ginagawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y sa apoy na di mamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom o nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglilingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakamahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ninyo ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Kristo. Pagpuri sa iyo, Panginoong Kristo. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang mga pangalan. Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginagawa. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Advance Happy New Year po sa lahat. Masaya naman kayo sa pagsalubong ng bagong taon. Hindi. Dapat masaya para kayong kuhan. Bakit hindi masaya yung iba? Walang makain, walang maihanda. Yung iba nga na ang busy ay. Yung iba ay busy, kaya yung iba siguro hindi naisipan na magpasalamat sa Diyos. At sa buhay ng tao ay ang akala ay ang maraming maihanda ang siyang nagbibigay ng kasiyahan sa ating mga puso. Pero hindi natin alam o hindi na lubos na maunawaan ang pagpapala na mula sa Diyos. At sa ating paghahanda sa pagsalubong ng Kapaskuhan ay marami tayong binabalak. Ano yung binabalak? Dahil gusto natin magiging maswerte yung ating pagtahak natin sa bagong taon. Kaya maraming tayo ang ginagawa. Maraming mga bilog-bilog na siguro sa inyong mga kapagkainan na nakalagay. Yung iba ay, samantalang yung iba ay nabibilog na din yung isip, nabibilog na rin yung ulo kung ano yung kanilang nilagay. Walang maibilog. Marami kasi tayong mga pamahiin na pampabuenas
kailangan minsan ay hindi natin lubos na isip kung ano ba talaga yung pambabuenas nating tao. Kaya sabi nga nila, maraming bilog, mag-ingay, yung iba ay yung video may kapandakan, tumatalong-talong, para tumatagdag-tagdag ng konti. Kaya sabi ko kanila, pag simula ng misa ay sabi ko, baka itong buong taon ko pag may misa ko dito ay yung lagi yung aking gitarista. O dahil pampalihi ay, pampalihi, diba? Pero hindi lubos na nauwa-nawaan ng tao kung ano ba yung talagang totoong pampabuenas. Ang pampabuenas ay ito'y pasimula tulad ng ating ginagawa sa gabi ito. Tayo ay narito upang isagawa itong pinakamataas nating pagpasalamat sa Diyos para pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng biyaya na itinagkaloob niya sa atin sa buong taon 2025. Ito yung panahon na kung saan ay mapagsilay-nilayan. Kapag tayo ay nasa harap ng salamin, nakikita natin yung ating mga sarili. Ano ba yung ginagawa ko sa buong taon 2025? Ano ba yung ipinagkakaloob ng Diyos sa akin? Ano ba yung nagiging strength at nagiging weaknesses ko sa taon na ito na kung saan lilisan ako? Diba? Dapat ito yung dapat nating pagnilayan. Dahil sa pamamagitan nito yung makikita natin yung kung ano yung dapat natin i-improve, ano yung kailangan natin iiwanan. Dahil sa pamamagitan na paikapag-usap natin sa Diyos, doon natin ma-recognize yung presensya at kagandahang loob ng Panginoon na itinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Ito yung panahon na kinakailangan natin balikan ang nakaraang taon. Itama ang ating mga pagkukulang at magpatuloy sa buhay na may bukas sa kalooban ng Diyos. Diba, kung ating titingnan yung ating napikinggan, napakinggan at napagnilay-nilayan yung ating unang pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Sinasabi niya roon, ang lahat ng bagay ay may tamang pagkakataon. Ito yung panahon na kung saan tayo'y lilisan na sa taon 2025 at tatahakin natin yung taon 2026. Ibig sabihin tayo'y patuloy na pinagkalooban ng Diyos ng pag-asa na ipagpatuloy yung mga magagandang bagay na sinimulan natin at iwanan yung mga bagay na kung saan nagiging hadlang sa pagiging isang matuwid at tapat na lingkod sa ating Panginoon. Naway ito yung magbibigay sa atin ng kasiyahan. Hindi yung marami kang handa sa panahon ng ano ba gagawin mamaya? Medianoche? Ano sa Tagalog nila yun? Yung medianoche? Hindi ko rin kita. Ano ba yung medianoche? Pampabuenas. Yeah. Pampabuenas. Marami kang handa sa iyong kapagkainan. Hindi ka naman nangimbita. Father, punta ka man lamang sa bahay. Di ba, sabi sa banal na Ebanghelyo na yung mga nagugutom ay yung kinakain. Yung mga nauuhaw, yung bang pinapainom. Yung mga walang damit, pinaramtan ba ninyo? Yung mga naging dayuhan, pinatuloy ba ninyo? Di ba? Sagana yung lamisa mo. Wala ka naman pasalamat sa Diyos. Hindi ka man lang marunong mag-share. Dahil maraming swerte, mapalad yung mga tao. Mapalad yung mga tao kung saan ay ilang bilog bagang nahanda ninyo sa inyong mga lamisa. 12. Ano? 12 ano? Well, bakit kaya? Bakit 12? Sabi 2 taong swerte. Oo.
Yun pala yun. 11 taong akong pari. Ngayon, wala akong nalalaman. Yung 12 na bilog-bilog ay 12 na buwan na pinakailangan magiging sagana. Yun, pinakamaganda yun. Sana yung ating paniniwala ay may kaagapay na gawa at pananampalataya. Dapat merong kaagapay yung ating ginagawa sa pamamagitan ng ating matibay na pananampalataya sa Diyos. Dahil ang tinutukoy ng ating banal na Ebanghelyo sa gabing ito ay yung paglilingkod natin sa Diyos. Yung kung paano tayo nagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom. Kung paano tayo nagpapainom sa mga nauuhaw. Kung paano natin binibisita yung mga may sakit. Kung paano natin dinadamayan yung mga tao na lulungkot at nag-iisa. Ibig sabihin, tayo bukas palad sa lahat ng mga nangangailangan. Ito yung mga panahon na kung saan ay kinakailangan natin i-work out sa buhay natin ito dahil ito yung nagiging lapses natin. Daw ay nakikita natin, hindi kasi lahat natin na ay binibigyan ko ng pagkain yung aking kapitbahay. Kadalasan, buti na lamang kung sa isang linggo, makapagpakain tayo sa ating kapwa. Madalas, nakakaligtaan natin yung ating kapwa. At sa panahon na ito, sa pagdiriwang natin itong pagsalubong, sa pagsalubong natin sa panibagong taon na ito ay magiging laman ng ating mga puso't isipan yung isang layunin na kung saan makapaglingkod tayo sa ating kapwa. Dahil yung paglilingkod natin sa ating kapwa ay simbolo ng ating tunay na paglilingkod natin sa Diyos. Dahil kung sabi ng ating banal na Ebanghelyo, kung ano yung ginagawa mo sa pinakaabang lingkod ko, ang siya din ginagawa mo sa akin. Kaya kung tayo'y naglilingkod ng buong puso, tapat na paglilingkod natin sa ating kapwa, ay ito'y simbolo ng tapat nating paglilingkod sa Diyos. At kung tayo'y maghanap ng pagpabuenas, yun dapat ang ating isa sa buhay. Upang sa buong taong 2026 ay magiging sagana yung ating pamumuhay. Diba? Baga, hindi man mahirap maaluan sa buhay, magaan. Dahil satisfied ka doon sa kaloob ng Diyos. Sa iyong gawa na may pananampalataya. Balikan natin palagi yung may tamang pagkakataon. At sinasabi sa ating pangalawang pagbasa mula sa pahayag ni Juan ay ang Diyos ang simula at ang wakas, ang alpha at ang omega. Kung tayo'y nagsisimula sa Diyos, tayo'y magtatapos sa Diyos. Diba? Maliwanag yung sinasabi ng ating pangalawang pagbasa. Kaya kung sinimulan mo sa Diyos, sa buong taon ay swerte tayo dahil kasama natin ang Diyos. Pero kung sinimulan natin sa pag-iinom, yung iba kadalasan na yun ay talagang busy na. Pag-inom, pag-iikot-ikot ng kanilang mga lechon, o kain ng lechon, sagana nga, puro lechon. Katapos ng taon, digbol ka naman, cholesterol, high blood ka, di ba? Pero kung sinimulan mo sa pamamagitan ng panalangin, pagpasalamat sa Diyos, sinimulan mo ang iyong buhay sa taon na bagong katahakin ngayon ay puno ng paglilingkod at pagpapasalamat sa Diyos. Yun yung pinakaswerte sa atin. Kaya sana sa ating pagtitipon dito ngayon, ipagkaloob nawa ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin ang isang masaganang pamumuhay. Yun yung dapat natin asamin. At matatagpuan lamang natin ito kung papasawin natin si Kristo sa buhay natin mga tao. Tingnan natin yung ibang tao. Sobrang busy sa paghahanap buhay, pero laging kulang. Di ba? Sobrang busy sa paghahanap buhay, pero laging kulang. Ano ang kulang? Ang Diyos mismo. Dahil ang Diyos, ang siyang nagbibigay buhay sa atin. Hanap tayo ng hanap ng buhay.
Si Kristo, ang Diyos lamang ang buhay, di ba? Kaya sa ating pagtitipon dito ngayon, naway matagpuan natin yung totoong pampabuenas, pampaswerte sa ating pamumuhay. Ilagay natin sa sentro ng ating mga puso. Ilagay natin sa sentro ng ating pamilya, sa ating mga tahanan si Kristo. Masusumpungan ninyo yung totoong buenas. Bakit? Dahil pag sentro si Kristo sa buhay nating mga tao, nandun yung pagkakaisa. Nandun yung kapanatagan ng kalooban. Nandun yung higit sa lahat, yung pagmamahal sa bawat isa. Yung respeto sa bawat pamilya. Pero kung busy tayo dahil gusto natin yumaman, lahat naman tayo gusto yumaman. Huwag lamang natin iwaksit sa ating mga puso't isipan yung totoong nagbibigay sa atin ng biyaya, ang Diyos. Dahil may mga tao na sobrang sipag, pero naiiwanan ang Diyos. Pero kung ating pagiging masipag na may kasama ang Diyos, yun ang pinakamaganda. Dahil sa buhay natin mga tao, dapat hindi natin iwala o iwaksit sa ating yung ating tunay at tapat na pananampalataya sa Diyos. Kaya sana sa taon na ito, nakikita nawa natin yung ating mga larawan. Para tayo nakikita, humarap sa salamin. Nakikita natin yung ating mga kakulangan. At kung ano yung nagiging kakulangan, naway mas palakasin pa natin sa taon na ito. Kung sa halimbawa, kung sa loob ng isang buwan, kung isang beses lamang tayo nagasimba, dalas-dalasan natin. Father, gawin ko na lamang 2 beses sa isang buwan. Yung mga 2 beses naman nagasimba ng sa loob ng isang buwan, gawin natin 3 na ako, Father. Yung iba, gawin na natin. Linggo-linggo na ako, Father. Di ba? Ito maganda. Sama-sama na magpasalamat sa Diyos. Tulad ng aking ginagawa sa gabi ito. Kaya sana sa pasimula, sa pagsalubong natin sa panibagong taon, unahin natin si Kristo. Siya yung buenas. Kaya sa nagpapalang kaya ng iba ngayon, nag-prepare na sa sobrang ingay ng mga sasakyan, mga motor, talagang may nagadala ng hila ng dito, yero, kung anumang pangpaingay. Kumbaga mapagdilay-nilay natin para saan? Unang-una, pag magpaingay ka dyan, pambili ng gas. Pangalawa, pag madisgrasya ka. Di ba? Pag madisgrasya ka, hindi swerte, hindi malas mo. Gawin natin ang buong saya sa buhay nating mga tao. Sama-sama tayong buong pamilya magpasalamat sa Diyos na may puno ng saya, galak, at ibahagi natin yung ating biyaya mula sa Diyos sa ating mga kapatid na kung saan nangangailangan. Dahil ito yung pakay ng ating banal na Ebanghelyo sa ating pagtitigon sa gabi nito. Ibahagi natin sa ating mga kapwa sa pinakaabang lingkod ng ating Panginoon, sa ating kapwa, yung biyaya ipinagkaloob niya sa atin. At naway sa ating pagpatuloy na pamumuhay, magiging sentro nawa si Kristo sa buhay nating mga tao upang tayo mas magiging masagana pa ang ating tao. Kaya sa lahat na narito ngayon, tuloy nawa kayo pagpalain ng buong megapal. At sa pagsalubong natin ninyo ng bagong taon na ito, naway ipagkaloob sa bawat isa sa inyo ang isang masaganang pamumuhay. At ingatan nawa kayo ng ating Panginoong si Jesus upang sa paglalakbay ninyo sa tao ito ay patuloy na ipabatid natin yung tunay na pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagpatuloy natin sa paggawa ng kabutihan natin sa ating kapwa. Lagi ninyong tandaan, kung ano yung ginagawa natin sa pinakaabang lingkod, ang siya din ginagawa natin sa Diyos. Pagpalain mo kayo ng buong megapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating pagsalubilang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos sa mga makapangyarihan,
na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Kristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa mga kalupaan simula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos totoo buhat sa Diyos totoo. Inianak ang nilikha na isa na sa Diyos ng Ama, sa pamamagitan niya nilikha na lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanakot siya buhat sa langit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanak siya ni Maria Benedicta. Ipinako sa krus sa laman sa ating panahon ni Pontius Pilato, nagpakasakit, namatay, pinipig, at muling nabuhay sa ikaw araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalulok sa kanyang Ama, at muling darating na maluwalhati upang kumanan ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na pagbigay ng buhay na nagbubukas sa Ama. Sinasamba siya tulungan kasama ng mga anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyan sa pagpatawad ang mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay ng mga kalandaran. Amen. Magsilawag po ang lahat para sa panalangin ng Panginoon. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong makadiyos ng kamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Itinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan, na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sa kasamang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalangit, ang lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminarista, lalong-lalo na si Joel Corlares na aming obispo Maximo, si Right Reverend Arnold Damaya na aming obispo Diocesano, at si Reverend Father Randy Madhos na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita, at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo rin namin na patnubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Magpasya nawa sila ng buong talino at may katarungan, at mapalaganap nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa kongregasyong ito. Dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso, at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, na bigyang lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sa mga bilang buhay na sumasampalataya kay Kristo.
Isinasamo namin ikaw na sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama nila'y makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Kami nananalangin. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa kanya na lagi nabubuhay, upang magitan para sa amin. Siya ay ang anak at aming tagapagligtas na sa Yesu Cristo. Amen. Magsitayo po lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo itinyagan. Nananalangin ang pagkakaisa ng tulad ng Espiritu sa lisis ng kapayapaan. Laki namang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sa iyo, Magbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Bigay sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumarapot sa kanyang harapan. magsil po po na. Itaas po natin ang ating mga alay at tayo po yung namin. Mawaring Diyos, ipinagalaw mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganahan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Kami na iyong mga mapangkutubang halingkod ay nag-aalay sa iyo nitong mga sagisag ng aming pagdanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa tinapay walang hanggang Diyos, pinatubong mo ang butil at mula rin ginawa namin ang tinapay na ito. Iniyaalay namin ito sa iyo upang sa amin ang maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo ang kami ng aming buhay mapagkaroon sa bigis ng pag-ibigan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alak. Makapangyarihan ng Diyos, sagapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob.
Ito naway aming magiging spiritual upang kami natatanggap nito ay mapasigla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Ang lahat po ito inialay natin sa ating Panginoong Diyos. Pasasalamat
para sa lahat ng biyayang ipinagalog niya sa atin, lalo na sa buong taon ito, 2025. At naway sa ating kunitipon dito ngayon, ang ating mga nagkakaisang panalangin ay ipagkaloob nawa ng Panginoong Diyos at naway magiging isang masaganang bagong taon ang ipagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ganoon din po, ang panalangin ko ay naway ang kalakasan ng mga pangatawan sa bawat isa sa atin ay ipagkaloob din ng Panginoon. Manalangin tayo mga kapatid o ating hain marapat sa Diyos, Amang makapangyarihan. Pagkaginawa ng Panginoon ang ating nais sa pagpuli at ikalalahanin ng kanyang pangalan sa ating kabubutihan ng buong Iglesia. Kagalaman namin ipinapakita
Lahat ng kaluwalhatian ay sa Diyos sa mga pangyarihan ng mga matagal. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong buktong na anak na sa Jesucristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at kinatnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iningutos sa amin ay pagpatuloy isang pagulita sa kanyang mahalagang kamatayan at hamin hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat naging siya ay pinagkanalo, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ay katawan na ipinagkaloob ko sa inyo, gawin ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kalis. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin niyo ito, kayong lahat. Sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ipinupulos ko para sa inyo at para sa marami. Sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin niyo ito, ay gawin sa pag-alaala sa akin. Kaya sabay-sabay ko natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay nagiging. Ginaganap namin ang iyong mga paglingkod na palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming komunitas kanyang pinagpalang pagpakasakit mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay ng muli, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay ang inihalay sa iyo itong tinapay ng buhay, at itong kalis ng kaligtasan, at kasama ng mga handog na ito inihalay namin ng aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tagapin sa iyong makalangit na altar itong aming halong papuri at pasasalamat. Butihin Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay na tanag, upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Jesucristo. Ang lahat nawa ng kagap ng banal na ninyong ito, ay mapuspos ng iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa kanya. At pagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alin ng manghain, gayon may sinasamo namin sa iyo na tanggapin kong aming tungkulin paglilingkod. Magsiluhod po. Sa pamamagitan ng Jesucristo ng ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman.
inurok sa atin ang ating tagapagligtas na sa Yesu Cristo tayo ngayon. Magkakaw po tayo ng limang kamay sa ito na gagawin sa mga Isinasamo namin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, hilayin kami sa pagkasalat iligtas sa ligay. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Yesu Cristo aming Panginoon, na nabubuhay naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Dumudulog kami sa iyong mapagmawaing Panginoon na hindi nagtitiwala sa sarili namin pagkamatwi, kundi sa iyong maraming dakilang araw. Hindi kami karapat-dapat na mahulog ang mga mumo sa ilalim ng iyong hawak, subalit mula sa iyong mga pagkamawain. Ipagkaloob mo sa amin kung kayo'y kutingin Panginoon, na aming katapiling katawan ng iyong mahal na anak na sa Yesu Cristo at inumin ang kanyang dugo, upang kami na din nakakaas ng imbang ng kanyang buhay
ay nasa sa Kanya siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid na mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa pag-aalang ibinigay ni Kristo, ang Kanyang sarili para sa inyo, at tanggapin niyo siya sa inyong mga puso, sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at ang dugo ni Kristo. Amen. Magsiyo po po ang lahat.